Minsan ba natanong mo na din sa sarili mo kung ano kaya ang pwede mong mai-offer sa mundo? Anong meron sa atin na pwedeng maging beneficial sa ibang tao at sa ibang nilalang? At kung paano tayo makakapag-serve sa iba? Sa mga nakalipas na taon, hindi ko namamalayan na dumadaan pala ako sa isang spiritual awakening o enlightenment. Ito yung process at hanggang ngayon, ongoing journey ko pa rin na talaga nga namang nagre-require ng maraming patience, dedication, perseverance at yung willingness to let go of old patterns and beliefs. Tanggapin natin sa hindi. Marami tayong paniniwala dati na na-adapt mula sa ibang tao na marirealize mo na ang iba ay wala namang kabuluhan. Magtataka ka na lang minsan kung saan ba mga napulot yung mga ganong paniniwala. Ganun pa man, respect is a must. Hindi natin pwedeng ipilit kay Pedro yung paniniwala ni Juan dahil magkaiba sila ng mga challenges na pinagdaanan, magkaiba ng experience, ng environment, at minsan ibang-iba din talaga ang mga ugali ng mga taong nakakasalamuhan natin. Syempre hindi lang naman sila, meron din tayong mga ugali na kahit tayo mismo hindi natin maintindihan. Teka, bago natin pag-usapan yan, hanapin muna natin ang falls na walang clue. Grabe, ang tagal din namin sa biyahe. Feeling ko para na rin kami nag-travel mula Pilipinas hanggang Japan. Okay, let's go! Medyo makulimlim nga ang umaga natin ngayon. Pero syempre, gala is life. Kailangan nating sulitin kapag walang pasok. Yung ilog namin dito sa Bulacan, mala 100 islands ang view. Ang ganda rin ng pagkakagreen ng mga halaman. Yung kalsada, never mind. Dito mo maia-apply yung kasabihan ng mga matatanda na kapag wala kang magandang sasabihin, huwag ka na lang magsalita. Buti nilang habang nasa daan may nakita kaming ganito. Ang ganda na parang nasa early civilizations ka. Ano kaya yung loob nun? Halina't pagpatuloy tayo sa ating paglalakbay. Kanina nga pala habang nagbibis, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Bahala na ang gulong kung saan kami dalhin. Sakto bago kami umalis, may nakita akong post sa Facebook na nagpunta sila sa Alagaw Falls. At dun yun sa may San Ildefonso, Bulacan. Parang gusto ko yata ng adventure kaya sa liblib na lugar kami dumaan. Grabe naman pala yung kalsada sa gawin na to. Kahit yung mga flat dyan sa katawan nyo talaga nga namang aalog dito. Pero alam mo yung nakakatawa na hindi lahat ng kalsada ay mabato. Meron din namang magaganda at sementado. Sabi nung napagtanungan namin, malapit na daw kami sa falls kapag nadaan na kami dun sa malaking pagawaan ng semento. Hala, ang galing, ang dami nilang truck. Baka naman pwedeng makahingi ng isa. Kung makahingi, kala mong candy lang ang hinihingi. Joke lang po yun, baka kasi totohanin nyo, nakakahiya naman. Hindi ko alam kung anong trip ni Kuya, bakit patalikod siyang lumakad. Ang laki pala talaga ng factory nila. Eagle Cement, baka naman, papagawa lang po ng mansyon. Char! Kahit commercial model na lang po pala ng semento, pwede na. Joke lang po ulit. Saktong pagkadaan nga pala namin guys sa may factory, ayan, sumalubong sa amin ang napakahabang traffic. Na-stuck nga din pala kami dito ng mga halos 45 minutes. Tapos sabi ng mga motorista, napakahaba daw niya. Kaya sabi ko, tara na, bumalik na lang tayo. Hanap na lang tayo ng ibang pupuntahan. Bigla kong naisip na malapit na rin pala ang DRT dito. Kaya lang sobrang hassle sa mga paakyat. Kaya maya't maya bumababa kami ni Aikwen. Tapos ayan, sakay na ulit. May nadaanan nga din pala kami ditong tindahan. Nung nabasa ko yung maganda, syempre bababa tayo dyan. Yung CR ang papasukan mo, paglabas mo na sa Jollibee ka na. Magpapatuloy na ulit tayo guys. Isa sa mga napapansin ko sa daan na kapag may pababa, meron ding pataas. Parang sa journey lang natin sa buhay. Life is full of ups and downs. Kapag nakakaranas ka ng mga down moments mo, dapat alam mo din na inahanda ka lang sa mas mataas na lugar. O yung tinatawag na breakthrough. Bago tayo magpatuloy, tara kain muna tayo. Saktong gutom na rin kami nung may nakita kaming lugawan. Meron din silang tindang kwek-kwek at mami. Sa pagod ko at gutom, hindi ko na naisipang tingnan ko ano ang pangalan ng kainan nila. Basta ang in-order ko ay lugaw, kay Aikwen naman ay mami. Ang batang mami ng mami hanggang sa pagkain, mami pa rin. May lakas na ulit kaming mag-alay lakad. Okay lang din naman, parang na-exercise kaming dalawa. Minsan nga lang may nakakasalubong kaming aso. Meron din namang mababait pero meron din talagang nangahabol. Pagkatapos nga ng halos 4 na oras namin sa daan, ayan, nakarating na din kami sa may parking area ng pupuntahan namin. Bago ka nga pala makarating dito, meron ka munang hintuan dun sa may unahan na magbabayad ka na 10 pesos each. Hala, hindi ako na-inform na may ilog pala tayong tatawiran. Nakasapatos pa man din kami mag-ina. Pero hindi, ilulusong natin yan. Dapat pala talaga sa susunod, palagi kaming may baong tsinelas at damit. Mas komportable kasi akong nakasapatos kapag umaalis. Kung mapapansin nyo guys, ilog pa nga lang dito, ang ganda na. Mga 10 to 15 minutes daw ang lakaran bago makarating ng falls. Medyo umaambon nga lang na naglalakad kami pero okay lang. Hindi naman kami asin para matunaw. Hindi rin naman nakakatakot kasi marami kaming kasabay. At yung ilog na dadaanan, mababaw lang din naman. Nandito naman tayo ngayon sa pangalawang stopover. Dito tayo magpipirmahan ng waiver. Halagay dyan na kapag nagustuhan ka ng engkanto, wala na silang pakialam sa'yo. Syempre, etchos lang, wala namang mga ganun doon. Nakalagay sa waiver na walang anumang pananagutan ang management ng Secret Falls kapag may nangyaring hindi maganda sa mga tourists. Kaya kailangan nating sumunod sa mga rules and regulations ng isang lugar. Mas madalas kasing napapahamak yung mga matitigas ang ulat, mga pasaway. Meron nga din palang mga cottage at rooms dito kung sakaling gusto niyo mag-overnight. Ayan nga, sa part na to nakakita na ako ng Pag-asa. Alam nyo ba,
ba na isa sa mga dahilan ko ng pag-vlog ay para makapag-share ng stories of hope. Kahit matagal at mahirap ang aming pinagdaanan, ayan, nakarating pa rin kami dito sa napakagandang destination. Sa buhay, marami talaga tayong planong hindi masusunod. Parang kanina lang, malapit na kami sa isang falls. Pero yung dasal ko bago umalis, naharangan ni Lord yung dadaanan namin kung hindi niya gustong dun kami pumunta. At yung napakahabang traffic yung naging sign. Yun pala, dito niya kami gustong dalhin. So far, ito na yung pinakamagandang waterfalls na napuntahan ko. Na perfect para sa mga bata dahil napakababaw lang din ng tubig. May part na 2 to 3 feet lang ang lalim. Meron ding 4 to 5 feet. Kayo na ang bahala kung saang part niyo gustong lumangoy. Maliliit lang naman kaming tao kaya dito lang kami sa mababaw. Ang pangalan nga pala guys ng falls na to ay Secret Falls na matatagpuan sa bayan ng Doña Remedios Trinidad dito lamang sa Bulacan. Dito sa adventure na to mas lalo kong napatunayan na mas the best talaga ang plano ni Lord. Buti na lang hindi talaga ako nag-doubt. Okay guys, hanggang dito na lang video natin. Babush!